Head northwest. Then Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Eto nga pala, noong March 15, Friday. Ngayong araw nga pala, may pupuntahan kami. Sa mga oras nga pala yan, hiniram ko nga pala yung susi para sa baba. Kasi nag-rent muli kami ng sasakyan. Para kapag kinuha ni daddy yung sasakyan, dito niya pala ipapark yon. At nandito na nga pala ako sa loob ng bahay. Grabe, ang katibigla ng ilong ko. Dahil spring na nga ngayon kaya ang daming fallen. Kaya naman balot na balot ako. Bago nga pala kami umalis, gumawa muna ako ng pagkain dahil hindi pa kami nag-aagahan. At eto nga, gagawa muna ako ng garlic rice. Sa mga hindi nakakaalam, ganito pala ako gumawa ng garlic rice. Binabasa ko muna yung kanin. Pagkatapos, lalamasin ko lang ng kaunti para maghiwa-hiwalay sila. Naglagay na nga pala ako ng mantika niyan at sinunod ko naman yung garlic. At kapag nag-brownish na yung garlic, hinihiwalay ko muna sila. At pagkatapos, saka ko naman nilalagay yung kanin. At nilagyan ko na rin ng asin at saka ko naman nilagay uli yung garlic. At nagluto na rin ako ng itlog. At habang nagluluto nga ako, may naglalambing na bata dito sa tabi ko. Nagpapabuhat at yakapin ko daw siya. At nung luto na nga yung itlog, inahon ko na nga dito. At saka ko naman niluto tong bacon. Yung bacon talaga dito sa Japan, hindi katulad sa Pilipinas na nagka-crunch-crunch. O hindi lang talaga ako marunong magluto ng bacon. At naalala ko nga pala na meron akong binili sa Yaoji na orange. Kaya naman naisipan kong gawing juice. Nilagyan ko nga pala ng kaunting tubig at konting asukal. O siya, kain po tayo. Itadakimasu! At nung natapos na nga kami kumain, nagbihis na kami at umalis na rin. Pupunta nga pala kami sa Costco. Ito yung isa sa list namin ni Daddy. Gusto namin mamili ng maramihan. Aabot ng 1 buwan kalahati bago dumating yung sahod. Mas makakatipid kasi kapag maramihan. Although nakakapunta kami ng Costco, pero nakikisabay lang kami pero hindi kami makabili ng marami. At dahil nag-rent nga kami, sinamantala namin to. At nandito na nga pala kami sa Costco. Malapit lang nga pala to sa airport. Kaya nga kapag nakakakita ako ng eroplano, nakakamiss umuwi. Sabi ko nga, in God's will, makakauwi rin kami. Ito nga pala kami mamimili ng mga chicken, ng karne, mga beef, ganon. Huwag kayong mag-alala kasi hahati-hatiin ko yan kahit napakarami niyan. Ilalagay ko lang yan sa mga ziplock at dahil may Rayto ko naman o freezer, hindi naman agad-agad masisira to. Next time, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila hahati-hatiin. Bumili na rin pala kami ng itlog dahil mabilis lang ito maubos at dishwash na rin. Sabi ko kay Daddy, kumuha na rin siya ng toilet tissue dahil last time nung bumili kami, nakatipid kami ng 3 buwan dyan. At kumuha na rin kami ng sweet longganisa. Masarap din kasi ito sa breakfast. At kumuha na rin kami ng tinapay. Huwag kayong mag-alala, hindi rin niya masisira agad-agad. At nung natapos na nga kami, dumiretso na kami sa counter. Isa sa nakakakaba. Buti na lang, meron pa nga kaming Pilipinang nakita dito na nagtatrabaho. At inassist talaga kami kung sakaling mapanood mo pala to. Salamat pala ate at shoutout na rin pala sa'yo. Yun lang po, salamat sa pagsama. Sa buhay talaga natin, may pangyayari na hindi natin ine-expect. Maganda man yan o pangit, maliit man yan o malaki. Halimbawa na lang, nawalan tayo ng mahal sa buhay. Alam kong mahirap tanggapin at malaki ang panghihinayang natin lalo na kung may pagkukulang tayo. O hindi natin nagawa yung dapat nating nagawa nung nabubuhay pa siya. Pero hindi na natin kailangan sisihin ang ating sarili o kahit sino pa. Kasi hanggang doon na lang o
yun na talaga yung nakatalaga sa kanila. Sabi nga, ang buhay natin ay hiram lang. Isa sa na-realize ko, kailangan ipasalamat natin ito sa ating Ama. Lalo na kung may mga mahal tayo sa buhay na nawala, ipasalamat pa rin natin ito sa ating Ama dahil nakasama natin sila at pinahiram ito ng Diyos sa atin. Kaya kahit ano pa ang sitwasyon natin, wag na wag nating makakalimot na magpasalamat sa ating Ama. Sabi nga sa isang scripture sa 1 Thessalonians 5:18, "Give thanks in all circumstance, for this is God's will for you in Christ Jesus." Yun lang po, salamat!